Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan, no? At sa pagkakataong ito is meron po akong tatalakayin isang tampok na video recap sa ating mga nagdaan sa punto por punto. Kaya narito tayo ngayon sa ating programa Punto por Punto Review. Sa pagkakataong ito mga kaibigan is may nagtanong ba yung ating online sacramental blessing ay valid po ba? Ito ba ay valid? So, yan ang ating talakayin sa hapon na ito. Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, okay, salamat kapatid. So, dito muna tayo kay Cuni, Cuniberto Rita. Ano pangalan nito? Sakit lang Cuniberto Ritarino? Bro? Bro, good evening po. Good evening, Bro John Ray. Yes, good, Bro good evening, bro. Yated na, pati kay Bro Christian Yuan nandyan. Bro, kasi kapon sa comment section, may nag-comment doon na si Chris Pater. Ang sabi niya, hindi daw valid yung online blessing. Tapos, ang sabi niya, yun daw ang sabi nung kaibigan niya nagpapare. Ngayon gumawa siya ng group. Inano niya ako doon sa kakilala niya nagpapare. Sabi ko sa kanya, kasi ang sabi niya, dapat daw may form and matter. Ang sabi ko sa kanya, paano mo sasabihin na invalid? Kung invalid yan, ibig sabihin walang visa. Paano mo ipapaliwanag na kahit ako, proving ko sa sarili ko na nakakagaling. Sabi ko sa kanya, ibig sabihin ba ang Diyos may limitasyon ng kapangyarihan niya na hindi pwedeng dumaloy ang grasya niya sa online blessing? Pero pinipilit nila na invalid daw yung sacramental blessing natin. Ano ba ang masasabi niyo po dun, bro? Yes, kapatid, no. By the way, no, dapat tinanong mo siya, naunawaan ba niya yung form and matter? Hindi ko na rin Yes, pinatagal. when it comes to blessings kasi kapatid, no, para maging valido ang isang blessings or isang sakramento na ginagawa ng mga kaparian, andun yung dapat apat na elemento. No, yun ang first two yung sinabi niya, form and matter. Pangatlo, intentions, at pang-apat, yung ordained priest. So, yan po ang apat na elemento ang kinakailangan para maging valido po ang isang sakramento. So, matter, ano yung matter? Yun yung mga ginagamit. Halimbawa, yung asin or yung tubig or yung oil, yung olive oil. Yun yung matter. Yeah. Ano naman yung form? Yun yung ginagamit na dasal ni Father Darwin, yung form. Ano naman yung pangatlo? Yung intention. Ano ang intention? Kasi napaka-importante po ang intention. No? Lahat po ng sacramentals or sakramento ng simbahan na piniperform ng pari, kinakailangan yung intention ng gumagawa at intention ng nagpagawa ay magkaisa. Hindi pwede yung basta lang nagpaano kasi sabi nila wala naman sa ko talaga magpa-bless diyan, pero sabi kasi nila hindi yun iepekto, walang epekto yun. Kinakailangan andyan ano yung apat na elemento na yan? Matter, form, intention, yung talagang kinakailangan mo yung blessings, no? Talagang ikaw kusa lumapit para maano natin yung pangatlong
kinakailangan. At ang pang-apat, ordained priest. No, kasi alam naman natin, marami ngayon nagbe-blessings din ng mga pari pero hindi ordinado. Tulad na lamang ng mga pari sa ibang sekta. Di ba? May mga pari dito sila, yung mga Anglican priest, yung mga Presbyterian priest, o Lutheran priest. Itong sa atin, yung mga Filipinista priest. Yan, marami pa. Yung sa UCCP priest. Mga pari din yan, pero hindi yan mga ordained priest. Kaya kapag sila ang gumawa ng sacramentals or sakramento or blessings, walang epekto yon. Kaya kinakailangan andun yung apat. Ano yung apat? Matter, form, intention, at yung ordinadong pari. At yung sinasabi niyang pinagbabawal yan, kung pinagbabawal, hindi dapat hindi na ginawa ni Father Darwin. Di ba? Tandaan natin na si Father Darwin konektado yan sa obispo. Bago mag-perform yan, nagpapaalam yan. Hindi pwede ang mga pari na gagawa ng mga ganyan, automatic na lang sila. Walang ganung jurisdiction. No? At kung babasahin naman natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, kung maalala niyo, sa Mateo 17:22 ba yun? Sige, tingnan ko muna para may batayan tayo, no? Kung yung mga ganyan, yung malayo, pwede ba yun mangyayari? Isang Kananeya na nakita doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. So, ayon sa senaryo, yung babae pumunta sa ating Panginoong Jesucristo, humihingi ng tulong dahil ang kanyang anak ay sinasapian ng demonyo. Hindi niya dala ang kanyang anak na sa bahay lamang. Ano ang sumunod na talata? 23. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. 24. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. 15. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumog na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Nangyari ba, kapatid? Hindi. Nangyari. Di ba? Ang layo ng anak eh. Ayaw nga siya pansinin ng ating Panginoong Jesucristo kasi doon lamang siya isinugo sa mga Israelita. Kaniniyo yung babae. Hindi kasapi sa lahing Israel. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sorry, sa mga naliligaw na tupa lamang ako isinugo, ibig sabihin sa mga Israelita, sa ibang salin sa Israelita. Pero nagpupumilit ang babae, no? Dahil sa kanyang pananampalataya, alam niya na maipapagaling ng ating Panginoong Jesucristo yung anak ng babaeng sinapian. O nakita ni Kristo yung laki ng kanyang pananampalataya. Tawag niya sa theology, desire faith. Or faith, kaya nga mayroon tayong tinatawag na baptism of desire. Ito po yung konteksto nun. No? Na yung pananampalataya ng babae, kahit na wala dyan ang kanyang anak, sabihin mo lang, Panginoon, na gagaling ang anak ko at gagaling. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, dahil sa napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyayari ang inihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Nangyari pala yung mga ganun, kapatid, pwede yan. Basta nga, andun yung intention, andun yung matter, form, and the ordained priest, kapatid. Hello, Bro John Ray. Yes, bro. Angel? Yan. Para may, siyempre, sa punto por punto, lagi tayong may batayan, no? May basis tayo. Ito ba'y ang mga blessings ba o misa sa internet? Pwede na ba yun? Are they valid? Sabihin mo dun sa nagsabi, i-check nyo ngayon sa internet. Can a priest bless over the internet or online? Sasagot po sa ang Catholic website natin. Sabi rito, the blessings of a priest, bishop, or the pope, ito po valid po to galing po to sa Catholic website natin, is valid via electronic broadcasting when a priest is doing the blessings at the present moment.
So valid po yun kapatid, no? So sabi mo sa kanya, napakadali naman i-search ngayon yan. Pag sinabing hindi valid, yung hindi valid, tandaan po natin, ang hindi valid, okay, no, ito yung pagkakaiba. Ang hindi valid, lalo na sa misa, yung ipapalit mo, yung Sunday obligation mong pupunta ka sa templo o sa simbahan, mas gusto mo pa sa internet, yun ang hindi valid. Okay? Yun lang naman ang hindi valid. But from the beginning, lalo na po nung pandemya, yung mga misa, siyempre magbe-bless si Father doon, ano man ang paintulot niya sa lupa, ipapaintulot sa langit. Kaya nga ang karunungan ng Diyos, walang binigay sa simbahan. Kaya ang simbahan, tingnan mo po tayo, kung hindi valid yun, paano magmimisa kung walang online mass noong pandemic? Diba? Nung pandemic, paano ko ba, kaya nga may spiritual din communion Valid ba 'yun? Of course, kasi pinaintulot ng simbahan And at the same time, ito po yung paraan ng Diyos sa mga tao. Ang internet ginagamit nga ngayon para nga sa spiritual nourishment ng tao. Kung wala nun, paano nakakasimba yung mga tao? Di nahihirapan, kaya gumawa ng paraan ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. And the church allowed it. So pag sinabi ni brother sabihin mo, i-search mo kung allowed ba o hindi. Ayan, sasagot naman napakadali ngayon. The blessings of a priest, bishop, or pope is valid via electronic broadcasting when a priest is doing the blessings at the present moment. Yun po yung sagot namin, kapatid. May batayin tayo dyan. Salamat po. Brother Coniberto? Salamat po, salamat. Kasi hindi ko lang sure kung Katoliko talaga o hindi kasi sinearch ko. Troll yung account Ngayon, meron silang binubong group page, Catholic Correction. Nangongorection sila pero hindi naman nila alam pala yung pinagsasabi nila. Mga bugos din, bro. Wala ring alam. Ngayon, kasi yung sinabi ko lang sa kanila na kung invalid, dapat patunayan yung walang bisa. Hindi nila masagot yung bagay na yun. Yun lang. Nagtatago lang yan, bro, sa likod ng kamera para yung kanilang bang agenda na masira ang Katoliko. Yun ang layunin nila dyan, hindi yan mga Katoliko? Oo. Yung nga napansin ko parang gano'n ang nila, style nila Pangalawang tanong ko, bro, ulitin po natin sa mga nakikinig ngayon, napakarami natin sa buong mundo. Hindi valid po ang mass o blessings, pero ang mass pero hindi po 'yon pwedeng ipalit, lalo na ngayong wala na masyadong pandemya, pwede na magsimba. Hindi po 'yon pwedeng ipalit. Baka sabihin ng mga Sunday mass goer online na lang ako magmisa. No. Hindi po pwedeng ipalit 'yon sa tunay na church, sa simbahan po, ha. So, yung hindi po valid, yung lalo na yung Sunday of obligation natin, you need to go to church po. Hindi po valid na mag-online ka na walang dahilan. Unless case-to-case basis yun, talagang hindi ka na makalakad. Ayan. Kaya nga may TV mass tayo di TV mass, di bawal din. Di sana wala ng TV mass para sa mga may sakit. So, yung pong TV mass, online mass, sa may sakit lang po yun, ha. So, baka sabihin ng mga tao, pwede naman pala, hindi na ako magsimba punta sa church. No, yung pong TV mass at online mass, para lang po sa may sakit, ha. So, valid po yun kung talagang hindi ka pwedeng makasimba po. Yung blessings naman ni Father, valid na valid po yan. Kaya napakaraming nagbe-bless, even bishop yata, tsaka mga pare, di ba, sa Facebook, sasabihin sa'yo, let's pray, I'll bless you, ganun. Ang mga pare, umano sa Facebook, di sana hindi na sila nagagaganon kung bawal po yun. Yun lang po, maraming salamat. Yes, salamat, Bro Angel. Kapatid na Coniberto, okay na ba yun? Okay na po. Maraming salamat. Ayan po, ang kasagutan ni Brother Angel at ni Brother John Ray bilang patunay na ang online sacramental blessing is valid, may paintulot ng bishop, at effective. So yan po ang kasagutan sa naturang katanungan sa mga nagtatanong kung valid ba daw ang online sacramental blessing. So ito po si Jando Alabado. Papaalam po muna dito sa ating punto por punto review, and I'm out.